Ito na yung mga magagandang balita naman mga kababayan for this year, 2025. O yan po, pinakang mataas na kita ng bansa sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. At posible na tayo mga kababayan na maging middle income nation by this year, 2025. Yes, sabi ko sa inyo, sinasabotay po tayo ng China sa pamamagitan ng kanilang mga minions, mga kampon, mga agents dito po sa ating bansa na mga politiko. Ginagamit nila yung mga kaalyado nilang politiko na insecure masyado sa atin yung China because of the leadership, aggressive leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya patuloy ang kanilang creeping invasion, bullying and creeping invasion, pananabutahi po sa politika dito sa ating bansa. Yung latest nga po dito sa amin, may na-recover po na submarine na drone sa Masbate po. Submarine drone mula sa China. Yan The yellow Chinese submarine drone is capable of transmitting and receiving data, voice messages, and navigation information. Ito yung report ng Daily Tribune. China spy ops versus Philippines field. Submarine drones. Intel capability confirmed. Na-recover po ng isang mangingisda sa isang barangay sa karagatan na sakop ng isang barangay sa province namin dito sa Masbate, sa Bicol. Yung Masbate mga kababayan, malayong malayo sa South China Sea. Nasa kabilang banda ng ating bansa, yung South China Sea. Itong Masbate, karagatan ng Masbate, interior sea. At sa kabila ng Masbate, Pasipiko po, nakarating dito, mga kababayan, ang paniniktik nitong mga Chinese. Desidido po sila. Kaya ni-launch ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang panibagong national security plan. At yan ang rason kung bakit desidido ang China mga kababayan. Sila yung nasa likod ng mga politiko na patuloy ang paninira, pananubutahe sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nating paintulutan mga kababayan, at stake po yung ating bansa. The future of our children. Mawawala ng bansa ang ating mga kababayan, tayong lahat mawawala ng bansa. Bagang sinuport natin mga kaalyado po ng China, yung mga traidor na mga politiko dito sa ating bansa. But before nating pag-usapan mga kababayan, yung mga isyong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Dito muna sa magandang balita. Yan mismo yung sabi ni Finance Secretary Ralph Recto. Yan pinakang mataas na kita ng bansa sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. So sabi niya rito, I'm happy to announce that total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.4 to 3 trillion pesos.
surpassing the full-year target of 4.27 trillion. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%, the highest po in the last 27 years. And our emerging non-tax revenues for 2024 are expected to reach 606.6 billion pesos, the highest ever recorded. Napakagaling po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang dahilan po ng ng patuloy na pamimirwisyo sa atin po ng China, na insecure po sa atin. Ayaw nila na tayo yumaman ng yumaman. Kasi pag siyempre yumaman tayo ng yumaman, tulad ng Japan, hindi na nila tayo kayang ibuli. Yung kanilang interest dito sa West Philippine Sea, magiging malabo na, mga kababayan. Siyempre, sa pag-unlad ng ating bansa, lalakas yung ating military. Kasi kasama dyan, mga kababayan, yung ating modernization. We are now capable of modernizing our armed forces. Yan ang ayaw po ng China. Kaya po nangingialam sila sa politika, ginugulo po nila ang ating bansa sa pamamagitan ng paggamit ng mga politikong allied sa kanila. Alam na ninyo kung sino yung kanilang mga kaalyado rito. And in fact, sabi nga po ng Finance Secretary ni Ralph Recto, Secretary Ralph Recto, ngayong taon, papasok na tayo sa pagiging middle income country. Hindi lang middle income, upper middle income country. Ayan ba? An upper middle income nation by 2025, what Philippines is bound to lose. To be finally called an upper middle income country, or MIC, sounds good to the ears. And this year, we have repeatedly heard the economic team of President Marcos tout how close the Philippines is to reaching the next higher income group. Secretary Arsenio Balisacan of NEDA even went as far as saying that there's a good chance for the country to hit that goal in 2025. Pero may dating benefits, mga kababayan, na mawawala sa atin pag nakapasok tayo sa upper middle income country status, yung pautang. Pero mas maganda na yon, mga kababayan, na papasok tayo sa ganong status kahit we lose some benefits sa pautang. Nangutang naman po, hindi man po pwedeng nangutang ka, hindi ka magbayad. Di ba? Pag ikaw ay laging may utang, yung lender po ang panalo. Negosyo nila yung magpautang eh. Yung incentive na nakukuha ng nasa lower middle income class, mawawala sa atin. Pero di binabali, importante na lampasan na natin yung status ng pagiging mahirap na bansa. Di ba? Nakaka-proud ang ganon. Matawag ka, yung bansa natin matawag na nasa upper middle income class or status. Yan ang sabi rito, to be an upper MIC means to have a per capita gross national income or the total amount of money earned by a country's people and businesses at home and abroad of between $4,516 and $14,005 US dollars. Dito sa Southeast Asia, yung Indonesia, Thailand, and Malaysia belong to this group, while Singapore and Brunei are in the high income bracket. So finally, mga kababayan, magiging ka-level na natin yung Malaysia, yung Indonesia, pati yung Thailand. Dati naman talo natin yan because that time, may panahon, mga kababayan, na ang Pilipinas was an envy of even South Korea. We were next to Japan, mga kababayan. Sinabotahe, mga kababayan, ng mga kaalyado ng China. Pinulo yung politika natin. Nagkaroon ng rebellion funded by them. Alam na natin yung istorya po. Nagluklok sila ng Chinese president, si Cory. Supported by Chinese businessmen sa Makati. Hanggang ngayon, aktibo, mga kababayan. Kaya huwag kayong pauuto. Infiltrated po yung mga businesses as confirmed ng ating armed forces. Si General Browner mismo yung sabi. Ang China po in-infiltrate yung religion, in-infiltrate yung education, in-infiltrate yung mga negosyo.
pati mga LGU. Kaya may mga local officials tayo sympathetic to China. Ang pinaka-worst po yung past administration na gusto tayong gawing province na ng China. Kaya sabi ko sa inyo po, mag-ingat tayo sa pagpipili ng mga leaders natin. Pinag-iinitan tayo ng China kasi ayaw nila, mga kababayan, na tayo umasenso. They feel insecure. Kapag tayo yumaman, mga kababayan, hindi na nila tayo kayang ibuli. At yung interest nila sa West Philippine Sea, lalabo ng lalabo. Kaya porsigido sila, mga kababayan, na iluklok si Sara kasi sympathetic sa kanila si Sara, yung mga Duterte. So sabi rito, but reaching that status is not easy. Despite posting a new record high GNI per capita of 4,230 in 2023, the Philippines has been classified as a lower MIC since 1987, reflecting the low progress the country is making to expand its economy in step with population growth. That said, climbing to the next higher bracket would be a milestone for the country. But such a feat means the Philippines is also bound to lose some of the economic perks that only lower income nations can enjoy. May mawawala din. Pero mas mabuti na yon kaysa we remain the same. Hindi tayo umuunlad. Gusto ba ninyong stagnant tayo? Di na bali mawala yung mga perks basta't umasenso naman po yung ating bansa. Ayan po yung mawawala sa atin. Hindi na tayo bibigyan ng cheap loans. Perhaps the biggest benefit that the Philippines will lose once it becomes an upper MIC is the access to concessional interest rates being charged on official development assistance or ODA loans from multilateral banks and donor nations. Rates will probably go up a bit, sabi po ni Secretary Recto. Pero sabi niya, I do not expect that to be a dramatic increase just because we become an upper middle income country. Not necessarily. The good news is NEDA had been assured by development partners that the government will still have access to ODA until 2027 if the Philippines manages to become an upper MIC ngayong taon 2025. So hindi man basta-basta, mga kababayan, sila magdadagdag ng rates sa mga pautang nila sa atin. Sabi naman po ni Leonardo Lansona, economist at Ateneo de Manila University, paniwala niya that becoming an upper MIC is still worth achieving and can help the Philippines attract more investments. If we are securely situated in this status, investments are going to increase more than enough to offset any decreases in international development assistance, sabi po niya. Di ba napakaganda na mga developments ng mga balita? Kaya todo-todo lang po ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Next week nga po, magpapamiting siya ng mga cabinet secretaries niya para i-plan out yung mga legacy projects. Ayan ba, Marcos Legacy Projects on Cabinet Meeting Agenda. Sabi po ni PCO Secretary Cesar Chavez, the big ticket programs in official development assistance funded projects are also on the agenda of next week's meeting, which will be a full cabinet meeting. Kasama dyan, mga kababayan, sa mga na-enumerate na legacy projects for discussion, yung target ng ating Pangulo to build more specialized hospitals, 6 million affordable housing units, as well as to end hunger nationwide. Tuloy-tuloy na po ang pag-unlad ng ating bansa, kaya wag nating hayaan na mangibabaw po ang ingay ng mga kaalyado ng China, mga politiko dito sa ating bansa. Ang China po, tuloy-tuloy sa kanilang pang-ispiya dito sa ating bansa. Auto-sabotage the progress na na-achieve ng ating administrasyon. Kanina nga po, sinabi ko sa inyo, may submarine, drone na natagpuan dito po sa isang barangay sakop ng Masbate. Ayan China Spy Ops versus Philippines Feared Submarine Drones Intel Capability Confirmed. Yan po. Real po ang paniniktik at pananabutahi ng China mula pa noon hanggang ngayon. Kaya huwag tayong magtitiwala sa pakikipagkaibigan po ng China sa atin kasi may ulterior motive po sila.
May masamang may masamang motibo sa kanilang pakikipagkaibigan sa atin. Kaya mag-ingat tayo. Kaya sabi dito, concerns about China spying on the Philippines from under the sea were raised Thursday following the discovery of a submerged Chinese submarine drone in the waters of San Pascual, Masbate last Monday, December 30. The drone was capable of transmitting and receiving data, voice messages, and navigation information, the Navy officer said, adding that it could also communicate with surface units such as ships, planes, and satellites. Kinonfirm siya mismo ni Bicol Region Police Brigadier General Andre Dizon. Sabi po ni Dizon, the device was still flashing its lights when it was found. It was about 2 meters, a feet long, and torpedo shape with fins. Based sa source ng research on internet, itong HY-119 refers to a Chinese underwater navigation and communication system, sabi po ni Dizon. It had an antenna and an eye that could be used for viewing. Based on our research, this could be used for monitoring and reconnaissance. Pero sabi ni Dizon, itong drone was not armed, but the police report listed potential national security implications as a significance of its recovery. So the Navy is currently conducting a further investigation to determine its origin and purpose. The Wall Street Journal, in a recent article, said, the new frontier for a drone warfare has gone deep underwater with autonomous vessels with evocative names like Ghost Shark and Manta Ray. Si Surigao del Norte Representative Robert H. Barber said, the recovery niya of the underwater drone suggests China has possibly been long collecting intelligence and information in Philippine waters. So, amid the discovery of the Chinese submarine drone, Barbers urged the government to consider Surigao del Norte Province as the site of a new naval facility under the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA with the United States. He pointed out that an EDCA naval site in Surigao del Norte would offer a vital line of defense against foreign intrusions and potential resource exploitation, particularly of deuterium deposits. Barbers cautioned that foreign entities could be carrying out intelligence operations aimed at finding deuterium and other minerals in Philippine waters. Tama yung ating mga discussions. Yung China po is out to destroy the Philippines. Politically and economically, ayaw nila tayong umasenso para we will be under their wings. Minamanipula nila tayo sa pamamagitan ng paglagay ng mga agents nila using our own people. Mga politiko, dapat friendly po sa kanila para hindi po papalag kanilang mga masasamang plano sa atin, lalo sa ating resources. Huwag po tayong papayag. Yan sabi po ni Barberso. With the growing global race to find renewable sources of fuel or energy like deuterium, which reportedly is abundant in the deep seas of the country's eastern seaboard, it is not far-fetched that China also wants to get its hands on it, sabi po ni Barbers. Deuterium, a hydrogen isotope, is widely used in prototype fusion reactors and has applications in the military, industrial, and scientific fields. It is also used as a tracer in nuclear fusion reactors and helps to moderate neutrons in heavy water reactors. Yun ang target nila po sa ating bansa, other than yung oil reserve dito sa West Philippine Sea. Kaya gusto nila ang presidente na uupo, friendly po sa kanila, yung madali na i-manipulate. So alam na ninyo, mga kababayan, ang dapat na gawin sa 2025 and 2028. Reject all politicos allied with China, friendly to China. Kaya mga agents nila, walang tigil po sa propaganda. Ini-influensya po tayo. May nabasa po akong isang artikulo sa Manila Times. Ayan siguradong funded ito ng China, sabi rito sa Manila Times. Philippines should nurture trade ties with China. Political analyst in Katipunan ng Demokratikong Pilipino KDP, President Carlos Valdez said the Philippines should leverage economic partnership with China to foster national growth. Valdez said economic agreements with China must focus on creating jobs, enhancing workforce skills,
in expanding infrastructure. Malinaw po na ang nasa likod nitong grupong ito, China. Huwag kayong nakikinig sa grupong ito. Aktibo sila sa vlogging, mga kababayan, itong Katipunan ng Demokratikong Pilipino, KDP. Ang mga programa nila sa social media, mga kababayan, most of the time, yung mga grupo na pinopromote po yung interest ng China. Huwag kami. Ito ngayon, mga kababayan, ay minomonitor ng ating armed forces at ng National Security Council. Alam na ng ating presidente. Kaya nag-draft po ng bagong security plan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po. Marcos Oquis National Security Strategy to address local global challenges. Yan po. The NSS or National Security Strategy, which supports the administration's national security policy for 2023-2028, outlines 53 strategic directions and 393 actionable steps designed to safeguard the nation's sovereignty, protect citizens' welfare, and promote peace and unity. The 2024 NSS prioritizes 4 key areas: human capital development, institution building, efficient use of national power through diplomacy in defense, and fostering sustainable economic growth through resilience and legislative support. This strategy, sabi po ni Secretary Anyo, is not only about defending borders, it is about protecting the hopes and dreams of every Filipino family. DNSS provides a roadmap for building a resilient, united, and self-reliant nation. Hindi po yung bansa na sabi ng KDP, dapat niya dumikit tayo sa negosyo ng China. It's a trap, mga kababayan. May pain, may string attached, mga kababayan, ang negosyo offered by China. Kaya tama lang po na tinigil ng ating Pangulo yung mga flagship projects funded by China in Mindanao na ikinagalit po ni Sara. Punong-puno yun, mga kababayan, ng punong-puno ng katrayduran. Hindi po pwedeng ilagay ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa peligro ang sovereignty, security, national security ng ating bansa. Kaya nanggagalaiti po si Sara. Kaya daw siya umalis. Di umalis ka. Ngayon nga may panibagong impeachment. Fourth impeachment na nakakasa. At malamang ito ang i-endorse ng majority members ng Congress. Tama pa? Ganon katindi po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.